Ang karunungan ay regalo ng Diyos sa isang tao at hindi niya ito maaaring ibahagi sa iba, maliban na sila ay magkaroon din ng ugnayan sa Diyos na siyang mismong karunungan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Ang kaharian ng langit ay maitutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5 na may matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matatalino na may nagbaon ng langis, bukod pa sa nasa kanilang mga ilawan. Naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Ngunit ng hating gabi na'y may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal. Lumabas na kayo upang salubungin siya." Agad bumangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami kahit kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo." Tugon naman ng matatalino. Kaya't lumakad ang 5 dalagang iyon upang bumili ng langis. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang iba pang dalaga. "Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami," pakiusap nila. Ngunit tumugon siya, "Sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala." Pagkatapos ito'y sinabi ni Jesus, "Kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras man." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay wisdom. Bago po tayo magpalalim sa atin pong refleksyon, sa araw na ito kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa atin pong Facebook page, YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po pakishare ang video ito sa inyong mga kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Kung kayo na may nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan ng Radyo Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. At shout out sa lahat ng mga estudyante na nanonood ng Word of the Day sa kanilang RE classes. Salamat sa lahat ng mga leader lingkod sa mga iba't ibang parokya na ginagamit ang Word of the Day sa kanilang buhay paglilingkod, pagtuturo, pangangaral, lalo na sa mga lay ministers at katekista. Mga kapatid, napakahalaga na tayo ay lumago sa karunungan. Tayo hindi lang dapat nadadagdagan ng edad taon-taon. Sabi nga, dapat pangarapin natin higit sa lahat ay ang karunungan. And what is wisdom? Ano yung karunungan? No? Kasi yung gospel natin ngayong araw na ito about the foolish and wise virgins. Yung 5 hangal, yung 5 matatalino. Although ang ginamit ay matatalino, pero mas maganda siguro yung marurunong dahil sila'y wise. At ano yung naging batayan ng pagiging wise nila? Kasi nagdala sila ng ekstrang langis. Yung mga hangal, hindi sila nagdala ng ekstrang langis. Kaya nung time na dumating na, no, yung hating gabi at dumating na yung ikakasal, naubusan na ng langis yung mga hangal at ang merong langis, yung mga marurunong, kaya sila yung nakapasok doon sa bahay ng ikinasal. Mga kapatid, kung titingnan natin yung istorya, bakit
hindi na lang ibinahagi ng 5 marurunong yung kanilang baong langis. Di ba kadamutan yun? Well, the moral of the story is not about generosity. Ang naisabihin sa atin ng kwento at bigyan ng emphasis ay yung kahandaan natin. And that is being wise. Ano ba yung wisdom? Yung wisdom is a gift from God. Hindi ito something that we acquire. Yung knowledge, yon, we acquire knowledge. No? Kapag tayo ay tinuturuan, kapag tayo nag-aaral, babasa, lalo na ngayon, unlimited yung knowledge na nakukuha natin sa internet, sa mundo ng social media. Pero when we speak of wisdom, it is a gift. It's not acquired. It is given. It is a gift from God. Kaya nga hindi pwedeng i-share, hindi mo pwedeng ibahagi. Ito yung oil, no? Ito yung karunungan, something na ibinigay sa atin ng Diyos because we have that relationship with God. At yung taong mayroong relasyon sa Diyos, ang siya lamang binibigyan ng karunungan. Because the wisdom that we are speaking about here is God Himself. Kaya napakahalaga ng ating relasyon sa Diyos. And that is something personal. Yung Diyos na nagpapakilala sa atin at ang tugon natin doon, pananampalataya. At yung pananampalataya na yun ay personal na tugon natin sa Diyos na nagpakilala at nagpahayag sa atin. And that is why yung personal response is non-transferable. Hindi pwedeng, sige, ako na lang yung tutugon para sa'yo. Of course not. Because it's a personal relationship with God. Pwede nating gabayan sila, ang ibang tao, to have relationship with God, but it's up to them kung tatanggapin nila yung relasyon ng Diyos sa kanila. And that is why, itong sinasabi rito is, hindi pwedeng i-transfer sa mga ito yung oil. Because it's a personal faith, personal response to the love of God. At ito yung being wise sa buhay. Yung iniisip ang Diyos. Na sa buhay natin, hindi lang sana tayo maging abala sa pagpapayaman, sa ating karir, sa ating mga personal na ambisyon. Napakahalaga na sa buhay na ito, we grow in personal relationship with God. That is wisdom. Kasi kapag tayo'y hangal, hindi tayo nag-invest ng relationship sa Diyos while we are still here on earth, lahat kasi tayo mamamatay. Lahat tayo lilisan sa mundong ito. Pero kung hindi tayo nag-invest ng relationship with God, and that is wisdom, baka pagdating ng panahon, kakatok tayo sa langit. Tok, tok, tok. Hindi tayo papasukin dahil hindi tayo nag-invest ng relasyon sa Kanya. Mga kapatid, sana matuto tayo sa gospel ngayong araw na ito. Pangarapin natin sa buhay na ito yung karunungan, and that is the fruit of our personal relationship with God. Ang Diyos ang nakikipag-ugnay sa atin. Araw-araw He reveals Himself to us. Mahalaga yung ating personal response, yung ating pananampalataya, yung pagtanggap natin sa pag-ibig niya, at yung pag-ibig na ito ay pinamumunga natin at ibinabahagi natin sa ating kapwa. Nagmamahal, naglilingkod. Ito ang karunungan. Ito'y bunga ng ating personal na relasyon sa Diyos. Kaya magandang tingnan natin yung ating sarili. Kumusta na ang iyong personal na ugnayan sa Diyos? Have you invested in relationship with God? O hanggang ngayon masyado ka pa ring abala sa mga alalahanin ng mundo? Sa iyong mga personal na
mga pangarap sa buhay na wala ang Diyos. Mga personal na mga hangarin sa buhay pero hindi kasama ang Diyos. Mga kapatid, be wise. Lahat magtatapos. Lahat lilipas sa mundong ito. And only one thing will remain. God. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, naway lumago kami sa aming pakikipag-ugnayan sa iyo. Naway lumago kami hindi lang sa edad, kundi higit sa lahat, sa karunungan na bunga ng aming pakikipag-ugnayan sa iyo. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.